magandang gabi Pilipinas. Andito na naman po ang kapatiran para sa bayan. Ako po ang inyong lingkod, Gerardo Sadsad, isa pong manananggol at si Attorney Sherwin Enriquez ang inyong lingkod. Magandang gabi po. Okay, at mamaya maganda yung topic natin. Pero bago ang lahat, tayo po ay napapanood at mapapakinggan via website www.dwiz882am.com at i-download ang DWIZ application DWIZ882 sa iOS at Android phone. Live rin po via DWIZ882 Facebook page, YouTube channel. Huwag pong kalimutan mag-follow, subscribe, like, share, and comment. Tayo po ay mapapanood sa Metro and Mega Manila sa DWIZ News TV Channel 23.2 nationwide. Available kami sa Sulit TV, TV Plus at GMA Affordabox. Available rin po kami sa iba pang digital TV devices at TV receivers. Mangyari iscan lamang po ang inyong digital TV receivers at digital boxes upang mapanood ang DWIZ News TV. Okay, so siguro binabati ko yung OSM. Kagagaling ko lang po, Kuya Sherwin, ng Thailand. Kasama ba ka sa Phuket? Yes, Phuket, Thailand. Congratulations for the grand annual session. Re-elected po yung ating grand supreme ruler na si, baka magkamali ako Tung Wak Lay. Kay Jerry, i-congratulate ko lang din yung kasi over the weekend, nag-conduct ang Alpha Phi Omega International Collegiate Service Fraternity Philippines ng Biennial Convention sa Davao. Wow, congratulations. So, congratulations. May mga bagong officers. Andun din may mga apo mason din. Marami. Nakita ko yung pictures nila. Pati yung mga galing sa mga foreign lodges, nandun din. Ang galing. Anyway, hi din sa aking boss, si Deputy Commissioner Ronel B. Hombre, Deputy Commissioner for the Bureau of Customs. And hi din kay Commissioner Bienvenido Y. Rubio. Batiin ko na rin, Angelo Botingan, happy birthday. Happy birthday! Okay. Magandang topic natin ngayon, Kuya Sherwin, kasi this is all about, nung nakaraan, di ba, mayroon tayong PIDEA. Tama. Ngayon naman, police matters. Pero legal matters. Alala ko yung PIDEA natin, di ba? Parang after nung interview natin, the following day, sinunog yung mga ebidensya. Tapos after several days, may malaking huli sa Angeles, di ba? Ang galing, Ang galing. The same guy na si Attorney Pepe, si Kuyang Pepe. Yes, Kuya Pepe. Nakita natin sa mga TV, ini-interview. Wow. Same topic, di ba? Wow, ang galing. Oo. Okay, so siguro without any further ado, let's welcome our guest for tonight. He is the current District Legal Officer of the Eastern Police District. Siya po ay isang police major and at the same time, a lawyer by profession. No other than Attorney Michael Justin Baldugo. Magandang gabi, Kuya Michael. Magandang gabi din po sa inyo po, sir. At maraming salamat po sa paunlak po ngayong gabi. Okay, so Kuya Sherwin, ang natin dito, ang topic natin is all about police legal matters. Legal matters. Legal matters. So, ibig sabihin, ito yung may mga situational cases o halimbawa yung police nakipag-away or may nangyaring anything about immoral conduct, mga ganyan. Matatanong natin kay Attorney Michael. Oo. Pero bagong lahat, ano ba yung functions, responsibilities, duties ng isang district legal officer? Lalong-lalo na sa isang distrito, Attorney Michael. Yes, sir. Bilang district legal officer po ng isang distrito, ako po ay under the mother unit of the legal service, PNP, sir. And one of the mandates of the legal service is to represent PNP officers who are facing administrative, criminal, or civil cases, provided they are service-related po, sir. Yun po yung pangunahing mandate po namin, sir. So, hindi lang kayo yung parang sinatawag natin nagre-resolve ng cases involving police versus public or police versus police, kundi kayo din ang tumutulong just in case
this police officer is encountering problems with the community in general. Yes, sir. Provided, sir. Provided yun po ay service-related. Yun. Halimbawa, Yun. ito, Okay. may tanong agad. Ay, ang ganda. Halimbawa, isang pulis nagkaroon ng kaso sa pleb. Yes, sir. Yun, paano yun? Ang meron po kaming proseso dyan, meron po kaming tinatawag na direct legal representation. Yun po Okay. yung flagship program of the legal service. And before na tanggapin po namin ang isang pulis na nakasuhan, be it sa pleb, sa ombudsman, or NAPOLCOM, or sa investigation section po namin, ay sa legal service, ina-assess po namin yan kung yan po ay service related. So hindi po yan lahat just because nakasuhan po sila ay agad-agad Na assistance. may assistance po na binibigay ang legal service. Una-una po ina-assess po namin yan kung service related, then aakyat po yan hanggang krami at i-approve po yan ng aming director po, sir. Siguro para mas madaling maintindihan, ano ba yung mga requisites para mag-qualify yung sitwasyon ng isang pulis na makakuha ng services ng legal department ng PNP? Una-una, sir, ang pinaka mag-i-ignite nung sinasabi nga naming direct legal representation is dapat merong operation. And that operation has to be a legitimate operation. If that operation is not legitimate, then of course, yung direct legal representation po namin ay magkakaroon po tayo ng problema kung i-approve po yan or hindi. Pero paano po kung mga chance upan? yung sa entrapment, gano'n, no? Kaya tapos na-involve yung police na Yes, sir. Makikita po natin yung legitimacy ng isang huli. Kung warrantless arrest man po yan, makikita po yung legitimacy yan kasi meron po kaming body-worn cam or yung alternative recording device. Okay. So kung unang-una po kung wala na pong ARD or wala nang body-worn cam, then magkakaroon po kami ng gray area dyan kung yan nga po ba ay legitimate or hindi. Kasi walang police po na mag-ooperate or manghuhuli ng walang body-worn cam or warrantless arrest. Walang alternative recording device kasi provided po yan sa POP manual po namin. O parang sa amin, nung ako'y pa fiscal pa, nung taga-usig pa ako, may mga something like pre-operation report, coordination report ang mga police before they go into sabihin natin yung surveillance or yung mga checkpoint or anything. Yes, sir. Tama ba? Yes, sir. So basta anything na service related, when they do their functions in active duty, medyo kanyon, pasok sa qualification. Yes, sir. Asahan po nila ang legal service na sa likod po nila yan. Ayun. Kasi para at least klaro lang kasi baka mamaya yung mga nakikinig sa paano naman magkakaroon ng problema yung police kung legitimate naman yung operation or something like. Kasi syempre hindi naman natin kontrolado lahat. Correct. May mga collateral damage o may kontra-demanda doon sa police na nag-ooperate. So doon papasok ang legal service. Yes, sir. Paano naman yung mga kuya, medyo i-segue natin ng konti na itong si police officer hindi lang isa yung ating niya. Nako! May second, third, fourth, fifth, tapos kinasuhan siya nung ating o nung sabihin natin yung legal wife against those illegals or concubines. Kasama ba yan sa assistance kung sakali? Kahit itong police na to, sabihin natin, napakasipag, napaka-active, at magaling. Ang dami niyang promotion, anything. Pero dito lang siya nagkamali. Parang ganyan. Solomonic. Ayan, attorney. Ang masasabi ko po dyan, sir, is okay, sir, balik po tayo ulit sa basic. And one of the requirements talaga is if we determine if that is service related. Now, sir, in the given scenario, yun po ay isang kasong bawsi. And pag sinabing bawsi o yung pangangaliwa naman, ay yan po ay hindi po yan pasok sa trabaho ng PNP, sir. Ayun. And once hindi po yan trabaho ng PNP or sinasabi natin their private capacity, of course, the PNP will never condone the infraction of our personnel po, kahit po katropa namin yan. Yes, kabaro, ka-uniforme, kung yan po ay nagmalabis at nag-abuso ng asawa, ay hindi po namin yan tutulungan, sir. Paano naman yung legal wife? Kunwari yung legal wife, siya mismo nagsangguni sa inyo. Nag-file siya, hindi lang bawsi, hindi lang sabihin natin concubinage, kung ano man yan, especially administrative case for gross
immorality or immorality in general? Yes sir, actually hindi po siya pasok sa direct legal representation, but meron po kami tinatawag din po sa legal service na legal consultation po sir. Tutulungan nyo ba si legal wife? Kasi sabi niya, hindi nga ako pulis, pero asawa ako ng pulis. Kailangan ko lang ng consultation or assistance kung ito ba'y papasok o hindi. Will you be able to help the victim? Yes sir, kasi ang legal consultation po sir ay wala po yung parameter sir. Lahat po ng mga tanong na gusto po nilang itanong, pwede po nilang isasagot sa amin. Pero hindi po namin sila ire-represent. Ayun, yun. Klaro tayo doon. You are free to give them any legal advices, counseling, but not to represent. Yes sir. Ayun. At i-refer po namin yan sa internal mechanism po namin, which is nandyan naman po yung IAS. Okay. Nandyan din naman po yung pleb, yung ombudsman po natin, or yung investigation po O namin. kaya mismo yung halimbawa, talagang free legal assistance na yung public attorneys, parang ganon. Yes sir. That's possible. Oo. Yes sir. Ayun, ang ganda. Sir, ano naman, usapan data tayo. Sa Eastern Police District, sa pinanggalingan mo, sir, mga ilan yung sinusuportahan ng district legal office? Yung ibig mo sabihin ko, Sir Erwin, yung pasok doon sa ilan yung services nila na service related. Hindi ko po masagot to be exact yung numbers po sir, pero magbibigay lang po ako ng estimate. So far po sa 3 taon ko po dyan sa Eastern Police District, baka nasa 50 o kulang-kulang 100 na po yung natulungan ko. Ang dami din. Madami din. Oo. Kung nasa private practice ka, sa 100 sa 30 sa isang, marami na. Marami. At ilan po kayo lahat doon sa as legal officers for the Eastern Police District? Actually sir, mag-isa lang po akong personnel po ng... So ibig sabihin 100 kay Attorney Michael lahat yun. Galing. Yes sir. Ang galing. We are very fortunate this latest bar exam po. Meron po kaming pumasang doon sa Eastern Police District po sir, meron pong isang PNCO doon, or yung non-commissioned officer na pumasa bilang abogado. Okay. At yun po ay kinarga sa office ko, though hindi pa po siya part ng... Anong pangalan? Baka legal kilala ko service. yun. Si Attorney Reginald Pinca po sir. Akala ko si Crisaldi Reglo Attorney Yes sir, Reginald. naging personnel ko po rin yung po sir, si Attorney Reglo. Ano yun? Galing Police Mandaluyong. Pero hindi na siya Mandaluyong EPD. po, sir. Hindi na siya EPD ngayon. Bumalik na po siya sir sa NCRPO sir. Kinuha po ng NCRPO. Police Mandaluyong si Attorney Reglo at Okay. graduate ng Jose Rizal University. Wow, Yes, sir. JRU. Ang galing. Yes, sir. Oo. Congrats. Parang si kuya natin sa City Prosecutor ng Rizal. Ay, sorry, Provincial Prosecutor. Oo, tama, si Jonathan Liedo. Oo. Kumbaga proud yun, JRU. Okay. So, yung mga Kuya Michael, yung mga yung mga assistance, is it a positive assistance o medyo negative? So far sir, sa stay ko, hindi naman po sa pagmamayabang. Siyempre. Sa pagmamayabang sir, sa 3 taon ko dyan sir sa EPD sir, wala pa akong natalong kaso. Wow, ang galing! Congratulations. Mataas ang batting average. Yes. Yes, sir. Hindi lang mataas, napakataas. Perfect yun eh. Perfect. Oo, very good. So, tuwan-tuwa yung mga, siyempre, service-related ba naman di ba? Sample naman. Anong klase ng mga kaso? Yes. Yung isa kasi sir, hindi ko na i-mention kasi meron po tayo. Bawal. Yes, client relationship. Pero meron po akong naging client dyan na nang-aresto po siya ng kasong criminal na rape. Inaresto niya yung accused. And then, yung accused nagkaso laban sa police kasi nga hindi daw siya pasok sa warrantless arrest or hindi siya proper for inquest. Okay. So, kinasuhan siya sa pleb. Okay. Admin case. Admin case po. Yes. Very fortunate to sir, hindi naman po kinasuhan ng kriminal. Natulungan natin sir, nanalo naman po tayo doon. Wow, sir. Very good. Pero din naman po sir, sa marami pong, doon nung nasa Samar din ako sir, nung nasa-in ako ng Marine Samar, meron din po akong kliyente doon, kinasuhan before the ombudsman, office ombudsman, parang 5 criminal cases yon. Okay. Isang accused lang, 5 criminal case, 6 ata na admin.
Lahat Okay. po yun na pa-dismiss ko, sir. Wow, ang galing. Acquitted lahat. Yes, acquitted lahat. Oo. Tsaka maganda kasi syempre talaga namang ginawa nila yung trabaho nila tapos madodowalwami pa sila. Wag naman. Yes, sir. Oo. Actually, sir, yung mga pulis talaga natin, nagtatrabaho lang din talaga. Yes, yes. May mga hindi lang natin kontrolado na mga akusadong nag-file, nag-counter charge against our PNP. Siguro dahil meron silang nakitang paglabag sa kanilang karapatan, yun ay pinag-usapan naman po sa proper forum or tribunal, which napanalo naman natin, sir. Okay. Ito yung legal assistance to the police tama. officers Yes. who is doing their job, service-related job. Meron ka ba din naman na prosecute? Ito naman yung ano natin. Pre-prosecute mo kasi siya yung abusado. Something like that. Yes, sir. Hindi naman exactly, sir, na ako mismo ang nag-represent in behalf of the PNP na mag-prosecute Yes. as private prosecutor. Oo. Pero kami po, sir, ang tumitipa ng papel. Yun. Ako po yung nag-a-assist, lalong-lalo na po Yes. kung kitang-kita po na may paglabag po yung kapulisan. So parang sinasabi natin na siyempre hindi mo naman pwedeng saklawin yung function ng piskal, di ba? So ikaw yung nandun sa behind. Under the supervision ka pa rin. Yes, under the supervision ng public or child prosecutor at the same time ikaw yung nagbi-build up ng kaso Yes, para sir. sa piskal. Exactly, sir. We make sure, sir, na yung kaso namin are airtight. So, Yes. sometimes yung legal service po, sir, natatap po para sa preparation po ng mga documents and any evidence na kailangan. Kung meron po kami nakitang kulang, then yun po ang i-advise namin at sabihin kung ano yung mga kulang po, sir. At ilan naman yung mga estimate mo lang in your 3 years as a sabihin na natin district legal officer of EPD, ilan na yung mga na-prosecute mong ganon? Madami na, sir, kasi sa isang araw, sir, sa Pasig City Police Station, for example, ang daming kaso nun, sir. Oh. So isang araw pa lang yun, sir. Halos lahat ng kaso, sir, ng Eastern Police District, kasi 4 na City Police Station po, sir, ang hawak. Yes. Yung Pasig, Marikina, Mandaluyong, and San Juan. Yes. Karamihan po doon, sir, sinasangguni po sa akin, sir. Lalong-lalo na po, sir, kung sensational. So hindi ko na mas marami po sa 100 po, sir, yung Yes. So in short, mas marami yung pinoprosecute kaysa yung sabihin natin tinutulungan. Yes, sir. Kasi yung Eastern Police District, sir, yan po, sir, yung pinakadisiplinadong district dito sa Metro Manila. Yun. So Yun. in terms of clients, virtue of the district virtue of direct legal representation, Eastern Police District po ang pinakamababa kasi yung police po namin dito ang pinakadisiplinado. Wow, ang ganda. At kasama Mandaluyong dyan. Yan, sir. Pasig, kasama. syempre. Okay, Yes, okay. Tignan mo na sa Mandaluyong, total, si Kuya Sherwin, Boston ng Mandaluyong. Meron ka din bang mga cases dito? Mandaluyong area? Sa Mandaluyong, kung maalala mo lang. sa Mandaluyong, sir, meron po, sir. Mga 5 or 6 lang na kaso doon, sir. Malimit lang, sir, ang kaso talaga lang, sir. Between these 4 na hawak mo, ilan yung medyo madalas? Pasig siguro. Pasig, sir, ang pinakamarami, sir. Kasi medyo Pasig po malaki-laki talaga, sir, ang Pasig. ng Actually, Kuya, for your information, ang Pasig, kasama pa yung San Juan. Oo. Kasi ang court nila, still under 4 yan di ba? Yes, sir. Mandaluyong, Pasig, San Juan, Marikina. Eastern Police District yan. Yes. So, yun. Pero pignan mo sa court, yung court ng mismong San Juan, Pasig pa rin yung station nun. Okay. Kaya nga nakakatuwa dahil wala pa talaga yung San Juan mismo. Oo. Anyway, Attorney Michael, siguro sa mga nakikinig na natulungan ni Attorney Michael, shout out naman kayo dito kasi syempre magaling na abogado to, magaling na mag-assist lalong-lalo sa mga police who is doing their job as a police officer. Yes, sir. So, sa mga kwan naman, yung sabi natin yung mga hindi lang yung legal assistance, yung prosecution side, yung ano naman, yung consultation. Anytime ba available si Attorney Michael sa office niya? Yes, sir. Ang legal service, sir, 24 hours yan, sir, na open ang kanyang pintuan, sir. Meron din nga rin po kaming tinatawag na panyerong pulis. Yung panyerong pulis po, sir, yan po yung hotline po namin sa PNP wherein pwede pong magtanong ating mga kababayan
Okay. 24/7 po yan, sir, nakabukas. Na kung magtatanong po sila, sir, pagdating sa legal matters, ay pwede po silang tumawag. Paano po sa makontak yan, Attorney Michael, yung panyerong pulis? binibigay po Meron yan. bang hotline or Facebook page or anything? Meron po, sir. Meron po kaming Facebook page po sa Facebook, which is yung legal service po, sir. Nandoon po lahat. Nasa sir, na legal contact. service. Legal service. Ita-type mo lang yung legal service, andyan Yes, na. PNP Legal Service, sir, nandun na po. PNP. Attorney Mike, meron naman akong mga tanong tungkol sa profession mo bilang isang abogado, ano ba nauna? Naging pulis ka muna bago ka naging abogado, o abogado ka, pumasok ka sa pagpupulis? Pero bago mo sagutin yan, kay Jerry? Okay, 7:24 po ng gabi, magbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Okay, nagbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Siguro, bati muna ako kay Kuya Lito Villarin ng Operative Masonry. Hi po dyan. Pupunta ako mamaya dyan sa Grand Lodge. Kuya Sherwin, meron tayong pending question. Oo. Ulitin lang natin for the Yung tanong benefit natin of the public. kay Major kanina. Yes. Ano po ba yung nauna? Yung pagpasok nyo sa PNP o yung pagiging abogado nyo muna? Sir, nauna po, sir, yung pagiging abogado ko, sir. Okay. Tapos yung profession ko po, sir, ang ginamit ko para makapag-join po sa PNP, kasi ang layunin ko po talaga ay makapagserbisyo sa mga kapwa kong pulis, kasi unang-una po, sir, yung tatay ko po, sir, ay isa pong pulis noon. Ayun. So, pagpasa mo ng bar, nag-apply ka na agad sa legal service or nag-practice ka muna on your private capacity? Nag-practice muna ako, sir, ng mga ilang buwan, sir. Then I found out meron nga pong open nga rin po ang legal service, at meron pong quota nung panahon na yun, at grinab ko po yun na opportunity para makatulong po sa mga kapwa ko kapulisan. Galing, So, mga galing. 3 years ago yan, sabi mo? Hindi, sir. That was way in the year 2020, sir. 2020. 2020, almost 5 years. Mga So, ganun. ano yung mga best bar ever ba yan? Hindi o po, prior? sir. Prior ka sa best bar. Prior. Kasi 2022 yung ano eh. Kasi, Ay, pero yung best bar kasi is yung 2 years yun eh. Yung 2020, 21, 21, 22. yes, sir. Oh, Kay pero Justice prior. Bernabe po ako, sir. Kaya idol ko to. Yeah. Pag best bar ever, hindi ko gagawing guest dito. Kami yung mga best bar Ay, ever. di ba? Hindi, nandun ka naman sa 700 eh. Di ba? Okay. Okay, Attorney Michael, kasi tinanong naman ni Kuya Sherwin eh, doon sa, allowed ka ba na mag-practice, private practice, besides from the fact na, siyempre, may katungkulan kang District Legal Officer of EPD? Yes, sir. Ayun. Unang-una po, sir, kaya isa po sa rason bakit po ako naengganyo noon na pumasok po sa PNP Legal Service, kasi meron nga rin pong sinasabing authority to practice po Yun. outside PNP. Pero lately po, naging busy po ang ating kapulisan, at gusto nga po ng ating former Chief PNP noon ay makapag-focus po sa police works. Okay. So, dinevote po namin yung oras namin sa pag-PNP, sir. Pero noong unang panahon, sir, meron po akong tinatawag, sir, na authority to practice, and only the Chief PNP po, sir, ang makakapag-issue noon. Pag binigyan po kami, sir, ng authority, then makapag-practice po kami, sir. Pero sa ngayon, Sir, wala pa. pong na-issue, sir. Pero 2 years ago, sir, meron po, sir. Parang nakikita ko kay sir eh, kahit may limited authority to practice, hindi niya mapapractice sa dami ng kasong hinahawakan. Correct. Sabi niya nga araw-araw eh. Sabi niya nga araw-araw yung hindi lang police assistance, representation, pati yung ikaw din ba nagre-resolve sa mga halimbawa may mga administrative cases involving 2 police officers within your district na nag-away o kung ano mang issue nila, inaano mo pa rin to? It's still your responsibility. No, sir. Meron po kaming, okay. pagdating po, sir, sa admin cases, meron po kami tinatawag na disciplinary authority, sir. Okay. And yung mga disciplinary authorities po namin, sir, ay yung mga COP, Police Provincial Director, yung Regional Director po namin, and District Directors po, sir. And hindi po kasali ang legal service doon. Pero siyempre, not all police director, not all regional directors are sabihin natin lawyer o sabihin na natin law graduate. So kailangan may
may legal officer or some kind of knowledgeable in law na mag-a-assist sa kanya. Tama po ba? Yes, sir. Sometimes po they would ask for a legal opinion or legal comment doon sa na-draft na po na resolution. Then, pag nakita po namin na hindi po siya reasonable or hindi po siya pasok sa ating batas, then we are deemed bound to give legal opinions po within the bounds of the law, sir. Ayun. Attorney Michael, matanong ko lang, ano yung mga requirements kung sakaling mayroong gusto sa mga nakikinig sa atin na abogado na kung gusto pumasok sa legal service ng PNP? Paano po ba yung proseso at ano yung mga kailangan i-comply? Marami pong dokumento ang kailangan, sir. Kasi nung time po na nag-apply po ako, ang dami pong requirements. Isa na po dyan yung police clearance, NBI clearance, MTC clearance, RTC clearance, barangay clearance, yung ombudsman's clearance, yung civil service. Yan. civil service. Ang dami. Ang dami po, sir, talaga. actually. Yung Pati IBP siguro, kuya. Yung Yes, sir. Good IBP moral. clearance. Good yung moral. good moral, oo. sir, ng IBP, sir. Oo. Tapos yung certification nga rin po, sir, na magpapatunay ikaw po ay lawyer by profession. Okay. Meron din pong height Sa Office of the requirement. Bar, confident naman yun. Yes, Yes, yes. sir. Meron din pong height requirement. Nung, Oh, Yes, kahit sir. lawyer, meron. Meron po, sir. Ah, talaga? Oh. Ang standard po noon, sir, is 5'2", ang babae, 5'4", ang lalaki. Mabuti na lang qualified tayo, Kuya Sherwin. Tapos, May sukli pa. May sukli. binaba po nung kung pagkakaalam ko, sir, nung pinasang batas ng ating former Chief PNP Senator now din, sir, Ronald Bato de la Rosa. Okay. Binaba niya po, sir, yung height requirement. Ngayon na po, sir, is 5 flat ang babae, 5'2" ang lalaki. Okay, okay. Hindi bale, kahit dun sa una, pasok Pasok tayo, pa rin. Kuya Sherwin. May sukli pa rin. May sukli pa. Yes, sir. Okay, okay. Tapos, Kuya, as a legal officer, syempre, district legal officer, at ikaw tinitingala doon. Syempre, there are possibilities na itong mga kapwa mo police, yung nagtitake advantage ba na, Kuya, baka pwede naman na, ito, may kaso akong ganito, yung mga speculation or something, na, o kaya, meron silang iba, kahit hindi service-related. Siyempre, sabi niya, Tony, baka pwede mo naman advisean ito, anong gagawin ko dito sa asawa ko, or kung ano pa, ganon. Anong approach mo patungkol dyan? Una-una po, sir. Please, ito, sir, Sige. this is my personal Yes, view, sir. yes, of course, And of course. it does not speak of my organization, sir. Of course, sa of PNP, course. sir. Yes. On my personal take, sir, una-una po, sir, ina-assess ko talaga yan kung yung kaso po na sinasangguni sa akin ay may halong kalokohan. Okay. Kung meron pong kalokohan talaga yan, sir, hindi ko po hahayaan Ayun. na Correct, yung lisensya ko po, sir, ay magamit po sa kalokohan. That's sir. correct, that's correct. Pero pag nakita ko rin naman po, sir, though hindi po sa service related, at nakita ko pong doon sa papel o mga dokumento, mga ebidensya ay siya ay matinong tao, Okay. ay pinutulungan ko rin naman po siya, sir, in a way na makapag-advise po ako, sir. Pero sabi ko nga, sir, I cannot represent. I cannot represent kasi, sir, wala pa kaming authority to practice ngayon, sir, pansamantala, sir. Pending, Yes. actually, sir, pending ang application po namin before the office of the PNP, sir. Tapos bago pa yung CPNP. Oo nga, congratulations yes, po, Director General Torre. Oo, congratulations. Kailan ba siya na-appoint? Kung for your information, kung alam Si Chief PNP ngayon, sir. Opo. Kanina, sir, na may turnover kaninang umaga. Kanina. lang din pala, Okay. Ah. So, ka-assume lang Yes. kanina. Yes, sir. From the Philippine National Police Academy. Yes. Yes, So, sir. kare-retire lang ni, yung Marbil. Yes, sir. Oh, okay. Wala ka man namang alam kung saan mapupunta si Chief Marbil. Wala pa. Wala po. Baka ma-appoint o kung saan, mga ganyan. Actually, sir, maganda, sir, si General Torre kasi first ever PNPA. PNPA. Oo nga, PNP I natin, think sir. he's from class 1983. 93, sir. 93. Ito yung unang-una na Yes, oo. class yata. Yes, sir, at makikita po natin, i-assess natin, sir, kung paano po ang patakbo ng isang graduate ng PNPA as compared po sa graduate po ng PMA, sir. Ito yata yung Attorney Mike, na yung tipong 2 years yung kwan pa lang, yung PNPA. Kasi may 4-year course ka na. Unlike Yes, sir. today, 4 years na. 4 years na, regardless whether you're a graduate of another course, 4 years na yan. Pero Yes, sir. before, di ba,
first year parang playbook ka eh. Tapos sa second year mo, ano na yon, officer ka na. Yes, sir. Yan, oo. Kaya, matitikman natin. Pero siyempre, paano yung mga PIMA? Kaya, pero may posibilidad pa rin na, siyempre, di ba, may PIMA pa rin naman eh. Yes, sa PNP. Oo. Yes, sir. Okay. So, siguro, it's a challenge for our new Chief PNP. How to deal with all kinds of police within, pag PNP, ano yan, di ba? Tama po ba? Yung police talaga. Hindi yung BFP, ano pa ba yun? Yung BJMP. So, na-separate na yan. Hindi, doon pa rin. From PNPA, pwede sila doon sa 3 branches na yun, sa PNP, BJMP, or sa BFP. So, under pa rin niya lahat yon. Tama ba? Yes, sir. Pwede po ma-assign po doon, sir. Okay. Pero if I'm not mistaken, sir, meron na pong academy, sir, ang BFP. Kung hindi po ako nagkakamali. Pero for the police bureaucracy, siyempre, alam naman natin yung police, yung Chief PNP is siya pa rin yung head ng all commands. Hiwalay ang hiwalay na. Hiwalay na. Pero yung mga officers po ng BJMP tsaka BFP, pwede po manggaling sa PNPA, sir. Like yung sa BJMP ngayon, si Right Worshipful Ruel Rivera. Oo nga. Ano yun? PMA. PNPA. Yun. So iba na, hindi katulad dati na yung parang sa Chief of Staff ng AFP. So hawak niya lahat yun. Okay. At least naklaro tayo ngayon na meron ng BJMP, meron ng BFP, meron ng PNP. Yes, sir. Okay. Bago ko makalimutan pala, sir. Yes. Natin hindi nyo po naitanong, sir. Okay. At saka sa isip at kuro-kuro po ng ating mga kababayan, baka natanong lang po nila sa isip nila, yung representation po ng legal service, may bayad po ba? Yun. Yun. May appearance fee ba yan? Ayan. May bayad ba yan ng affidavit nila? Ang sagot po dyan, sir, is wala, sir. Ang galing. Talagang yan, free. Free talaga yan. Especially for service related. Service related, sir. Pero may allowance. Halimbawa, if you represent somebody, syempre mag-a-attend ka kung saan man, will there be an allowance from the PNP may or allowance, EPD? May allowance po, sir, ang legal service, sir. Kasi kawawa naman yung si Attorney Mike o kaya appearance fee, no? Parang gano'n. Parang gano'n. Para at least, o kaya yung on duty mo, hindi ka na ma-offset na yung yung anything about yung time mo doon sa office mo, parang gano'n. Yes, sir. Baka kasi, sir, iniisip ng mga kapwa ko kapulisan, lalo na dyan sa Eastern Police District, baka hindi sila napunta, baka may mga kaso sila, hindi sila napunta kasi alam nila may bayad. Okay. So, gusto ko po i-emphasize sa kanila na wala pong bayad. Ayun, ulitin natin. Anything about representation ng ating chief legal officer ng EPD, wala pong bayad yan. Paano kung mag-cross? May jurisdiction ka pa ba? Halimbawa, from Manila. Puno-puno kasi sa Manila yung namin, legal officer namin, punta kami ng EPD, pwede ba 'yon? Pero bago masagutin yan, magta-time check po muna tayo. 7:45 PM. Okay, nagbabalik po ang kapatiran para sa bayan at kasama pa rin natin ang ating guest for tonight, District Legal Officer, Police Major, and a lawyer, Attorney Michael Justin Baldugo. May pending kang kanina, yung tinatanong ni Kuya Jerry kasi parang based on experience tatanungin correct. Sa Manila Police District. Yes. So, medyo overwhelming daw ang mga kaso. Paano ba yun? Bawa, kung meron bang luxury ng time ang Eastern Police District, pwede bang ma-accommodate? Pwede, sir. Ayun, galing talaga. Kasi yung direct legal representation po namin yan, sir, ay ina-approve po ni Director Legal Service po, sir. At doon po niya, nilalagay doon sa order niya na you are hereby directed to represent ganun, sir. So, meron na pong naging experience yan, sir, sa Southern Police District, sir, sa mga Southern. So, ito yung sa Taguig. Yes, Makati. Meron pong inoperate ang anti-cybercrime group noon, sir, at nangailangan po sila ng lawyer, sir, from the PNP. Okay. Dalawa lang po kasi, sir, o tatlo lang, sir, ang lawyer ng ACG that time. At sa dami po ng mga Chinese na nahuli, nangailangan po sila ng tulong. So, ang jurisdiction ko lang po, sir, is yung sinasabing pamamarisan, Pasig,
Mandaluyong, Marikina, and San Juan, Pamamarisan, napunta po ako ng Las Piñas, sir, at mag-represent in behalf of the Tumawid. PNP, sir. Wow. Basta may order lang. Basta may order, sir. Parang Pwedeng office pwede po, order. sir. Ang galing. Oo. So, in your experience as a district legal officer of Eastern Police District, ano naman yung agency nyo in relation to mga success stories that you can share sa public para at least mas ganahan pa na humingi ng assistance, lalong-lalo na yung sakop ninyo sa Eastern Police? Yun nga po, sir, ang sabi ko. Sa mga kapwa ko kapulisan ay yung legal service ay nandyan lang sa likod ninyo. Yeah. Ayun. Provided gawin nyo lang ang inyong trabaho, at ang paggawa ng trabaho at paggawa ng mabuti ay dapat yan kumbaga, dapat mag-follow lang kayo sa PNP manual, and at the same time yung mga batas natin na naka-effect ngayon. Tsaka yung processes, yung paano yung coordination, yung kung ano man, yung prior to the operation itself. Kasi i-comply lang lahat. I-comply lang lahat yon. Oo, kasi hindi pwedeng wala man lang directive or order. Sige, bira ng bira. Yes, sir. Parang ganon. Oo. Lumalakas po actually ang loob ng aming kapulisan kung ang kanilang legal officer po ay nandyan. Yeah. Yes, palagi. correct. Sa katauhan ni Atty. Michael. Yan. Yes. At saka yung sabi mo, meron na kasing may magiging assistant ka. Kailan kaya yan? Kasi kapapasa eh. Meron na, sir. Actually, naka-assign na, sir, sa office ko ngayon. Sir. Okay. Very good. So, nag-start po siya, sir, I think, December last year, sir. December last year. Yes, sir. So, sir, nandito ano naman yung kanya? Is he enjoying yung job or ano? Actually, sir, inaantay po niya yung... Nag-enjoy naman po siya, sir, kasi he's in the hope of applying din po, sir, ng lateral kasi... Okay. So, hindi pa na-credit yung kanyang pagiging lawyer. Yes, sir. PNCO pa rin siya. Yes, sir. Nako, sana. Director, please. Pakiayos. Kasi, sabi ko nga, sir, nung... Baka magbago na isip. Baka magbago. Bihira po ang isang abogado na napunta ng pulis. I think, ginto ito sa kapulisan pagka merong abogado na nakukuhang empleyado ng kapulisan. Tama ba yun? Yes, sir. Kasi ako, sir, graduate ako ng philosophy, sir. So, isa lang yan, sir, ang pupuntahan mo, sir. Ay, dalawa, sir. Pwedeng magpari. Yeah. Kung hindi ka magpari, sir, magtuturo. Okay. So, sabi ko noon, sir, ayoko magturo. Ayoko maging teacher kasi wala sa puso ko, sir. Nag-seminaryo ka ba? Hindi. Yes, sir. Saan, Diyan sa Christ the King Mission Seminary sa Quezon City. Okay. Malamang si Atty. Michael nung sinubukan siya, wala. Bagsak. Parang gano'n. May asawa ka na ngayon na Atty. Michael. Tignan mo. Kaya sabi ko, ganun din eh. Ako siguro, hindi pa sinusubukan, wala na. Bagsak na. Sa Quezon SVD ba dyan? SVD, sir. Sa Quezon City. SVD. Mga kaibigan natin mga SVD. Father John. Philosophy. Naglo ka na after ng philosophy. Kasi nga, sir, ayaw ko nga rin magturo, sir. Ayaw ko maging teacher kasi wala po sa puso ko ang pagtuturo. Ako naman gusto ko magturo. Ngayon, sir, nung naging police ako, sir, isa yan po, sir, sa mandate ng one of the mandates of the PNP Legal Service, yung mag-conduct ng legal lectures. Yes. Ganun din pala. Ganun din pala ang pagsasabi. Ganun din. At least, magtuturo. Nagre-represent ka. At least you're doing the lawyer job, hindi lang professorial. Yes, sir. Kasi sa philosophy, puro turo lang yan eh. Yes, sir. Ito na po, sir, nung dumating na po si Atty. Pinca, si Reginald Pinca, sa kanya ko na po, sir, binato yung siya na pagtuturo. May ganon. Pasa. Naalala ko si Atty. Reglo din eh. Pero nagle-lecture na si Atty. Reglo. Yes, sir. Tinas ko po, sir, si Atty. Reglo na mag-conduct ng lectures. Parang tungkol sa elections. Mandaluyong. Yes, sir. Tungkol sa elections. Galing. Okay, parang under mo na rin si Atty. Reglo in a way. Parang ganon. Noon, sir. Yes, sir. Noon. Ang galing. Siguro, any last words or reminders sa mga kapwa mo pulis, sa mga nakikinig sa atin, sa mga abogado na gusto pumasok sa pamilya mo? You have the floor. Yes. Unang-una gusto kong bumati sa aking minamahal, si Persephone Viel Padilla, all the way from Abrahelo po dyan. Tsaka yung anak ko, si Ezekiel, tsaka si Azriel Baldugo. Hello dyan, mga babies. At para naman sa mga kapwa-pulisan, huwag kayong matakot maglingkod
at magserbisyo. Ang PNP Legal Service nandito lang sa likod ninyo. Basta huwag kayong lilihi sa PNP manual tsaka sa ating mga batas. Yun lamang po, sir. Okay, mga kapwa natin mga officer mo, kaibigan mo or anybody, pwede mong batiin. Binabati ko yung aming district director diyan sa Eastern Police Yun. District, si Police Brigadier General Aden Lagradante, sir. Kung nanonood ka man, sir, nandito po ako, sir, sa DWIC, sir. Ayan. And sa mga barkada ko diyan sa Abra, province of Abra, and hello sa my fellow Abrenians. Good evening po sa inyo. Ilocano. Ilocano, sir. Batiin mo sila ng Ilocano. Ano yung bagharabi kanya yung amin kakabsat and mga barkada dyan sa Abra. Ayun. Resharwin. Ako yung mga shoutout sa mga anak ko. Kay Sofia, kay Shane, kay Sean, at kay Sandy. Okay. Meron pa tayong 3 minutes, kuya. Pero syempre, maganda yung topic natin at susunod siguro mga mga successes na mga nanalo sa eleksyon. Ayan. Kaya medyo Piyesta tayo nito next week. Piyesta, parang ganon. Sana nga. And wag natin kalilimutan yung pungsoy. Yun pa. Guest din natin yun. Yung mga susunod na mga episodes natin. Sa mga susunod na episode. Para at least, Kuya Michael, wag mong kakalimutan, mag-subscribe din dito sa DWIC. Besides like and share. Like and share also sa DWIC. Sir, pwede po magpahabol, sir. Yes, of course. So, you have the floor. Shoutout ko po ang aking magulang, si Dr. Ador Tadeo Baldogo, father ko, Willie Baldogo. Yung in-laws ko po si Mayor Marcelo Padilla, Vice Mayor Marcelo Padilla and Mayor Salma Padilla, hello po dyan sa Abra. Mayor ng ng bayan. Dagyuman na Abra, sir. Dagyuman Abra. Pumupunta ka doon hindi naman. Actually, sir, kagagaling ko lang doon kahapon, sir. Kagagaling ko lang. Fresh na fresh pa pala. Fresh pa. Kala ko, miss na yun. Yes. At saka anong produkto doon? Baka naman mabigyan kami next time. Next time, sir, mga kakanin, sir, marami. Ayun, kakanin. Tara. Pasig, malapit lang Mandaluyong. Yes, correct. Oo. Of course, hi kay Emil Shane. Si Emil pala, katatapos lang kuya ng yung parang biennial session ng Demolay. Okay. Sa Iloilo. Congratulations Grandmaster Rajit Mendoza. At sana ma-appoint yung aking anak. Regional Master Counselor, soon to be. Ma-appoint mo, Kuya Bon. Siya yung executive officer ng NCR North. Okay. So, good luck sa lahat ng mga demolays natin. Ito yung mga, Kuya Sherwin, junior masons natin. Mga anak ng mason. So, next program, Kuya Sherwin. Next program, Pangga Ruth Abaw live kasama si Pangga Nika Abaw. Okay, magbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan next week. To God be the glory.